Kung ano ang katotohanan na nasa Bible. Kalat na ngayon yung bahagi ng paniniwala na maging ang isang Kristiyano pag namatay, wala pa rin ang kanyang kaluluwa sa langit. Kakalungkot. Pag-aralan natin ngayon. Ano ba? Okay. Tayo po sa mandaling manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin Diyos. Narito po kami sa yugto na kung saan, Ama, wala po kami magagawa maliban Panginoon panguna mo po sa amin. Pagpalain mo po ang aming mga pag-iisip. Buksan ang aming pangunawa. Ipakita sa amin, o Diyos, ang katotohanan na kung saan, Panginoon, ito po ang mga bahag Diyos nang isinagawa at sinakatuparan ng aming Penso Kristo na may katagumpayan ang lahat ng mga anak ng Diyos, mga mananampalataya. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral, basbasan mo po kami lahat sa tulong at pangunguna at paghipo ng banal na Espiritu sa lahat ng aming mga kaunawaan. Tinataas po namin, O Diyos, ang panguna ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan namin kay sa isang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa Caloocan na dating tinitirhan po namin, meron po kaming kaibigan na isang albularyo. Pero hindi siya albularyo na gumagamit ng tawas, kandila, susunog o nagpapausok. Hindi. Albularyo siya na maraming alam sa diferensya ng katawan. Pero albularyo siya na nagre-resita. Nabibili mo ang gamot. Karamihang gamot na niresita niya, mga Chinese drugs. Gamot ng inchik. Mabibisa kasi yan eh. Mga gamot ng inchik. Diba? So, doon mo bibilin sa mga bahagi ng mga butika ng inchik. Now, senior na siya. Pero ang kanyang asawa, batang-bata pa. Ha? Siguro, walang makaka-break ng record kay Mang Anong. Mang Anong yan eh. No? Walang makaka-break na record niya. Kasi mayroon siyang anak sa kanyang asawa na 18. Kaunti, ano? 18 ang kanyang anak. Kasabi niya, mahirap. Kasi pag nagsaing ka, pag nagpakain ka na, tinawag mo na sila lahat, akala mo nakakain na lahat. No? Tapos na, simot na yung pagkain. Pagkatapos makita mo, silip mo yun pala, mayroon pang natutulog sa ilalim ng lamisa. Eh? Yun. So, ang gagawin nila, magluluto sila uli para lang makakain yon. Yun ang bahagi na kung saan makita natin yung prinsipyo ng Biblia na sabi ng Panginoon, iiwanan niya yung 99, hanapin yung nawawalang isa. Kaya sabi ko, last week, nagme-mensahe tayo, pero sabi ko, kakalungkot. Iilan lang yun nandito. Kukunti lang yung nakinabang. See? Kaya magluluto tayo uli. No? Follow up sa ating tema last week. No po? So, praise God. Takda. Mayroon po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na mga tema. Tinatanong kanina ni JM, Pastor, ano yung ating pastoral text? Sabi ko sa kanya, wala naman tayo. Depende yan sa takbo ng ating mensahe.
Okay? Takda. Alam ba nyo na tayong lahat may takda? Di ba? Alam natin, tayo mamamatay. Ang problema, hindi mo alam kung kailan. Yun ang kadiyosan ng Diyos. Kasi siya lang nakakaalam eh. No? Alam natin na darating ang Panginoon, pero hindi mo alam kung kailan. Yun ang kanyang kadiyosan. Okay? Now, bawat isa sa atin mayroong takda. Alam po nyo, yung huli kong makasama ng aking ama, edad ko 7 taon. Maliit pa. Tapos, naligtas siya sa evangelistic crusade na ginanap dyan sa plaza nung araw. Wala pa yung mga coliseum na yan, puro damo pa yan nung araw. Makikita mo lang yung lupa dyan, yung kaprasong pinaglalaruan ng mga nagtitinis, lupa pa rin, pinaglalaruan nila. Isa na yung father ko. No? Now, kadidilim lang. Maga kaming kumain eh. Tapos, pag pumupunta kami dyan, naalala ko nun, dito ako nakasakay sa kanya. Hawak niya yung aking, maliit pa ako. No? Now, sabi niya, tinawag niya ako. Pagkatapos, pag-upo ko sa tabi niya, sabi niya sa akin, Doy, mula ngayon, pag narinig mo yung shoot-shoot ko, tinatawag kita. Hindi na ako tatawag sa pangalan mo. Shoot-shoot na lang. Huh? Tinandaan ko yon. Tapos, binuksan niya ang hymnal, awit kami. Inawit namin, huling awitin, Kristiyano lamang. Yan. Hindi ko alam kung sino nakakaalam yan. Kristiyano lamang, tanging pangalan, di ba? Tatahan sa langit, magpakailanman. Yan. Tapos, 9 o'clock. Umakanta kami, mother ko nandyan, nananahi. Harap namin. 9 o'clock. Ay, gana siya. Yan lang. Mamaya, gana na lang. Gana lang. Bigla siyang ginising. Ano siya? Wala na. Kapitbahay namin, doktora, kagad-agad tinignan yung mata. Kasi pag lumaki na yung itim mo, lumalaki yung itim natin. Tinignan yung mata. Hindi na siya. Tahimik siya. Kumuha ng salamin. Tinapat sa ilong. No? Kung blurred pa yon, ibig sabihin may buhay pa. Pero malinaw na. Tapos sa kasya mo po, gumanyan. Yun o. Yung mga kasama namin sa bahay, marami kami tao sa bahay, maraming kasama. Iyakan na lahat, iyakan na yan. Pagkatapos mamaya, pagkalipas ng ilang oras, kinakalma na yung mother ko. Pagkatapos, gustong bihisa na. Linisin ang katawan, bihisa na. Kasi 24 hours lang ililibing. Wala pang nagbabalsamo nung araw. 24 hours lang. Wala. Matigas na yung bangkay, magmamadaling araw na. Walang makalapit sa bangkay. Nagwawala ang aking ina. Hindi siya makapaniwala. Napatay na yung aking ama. Kasi, hindi pwede, walang gagalaw sa bahagi ng katawan. No? Hanggang sa napayapa siya. Dating ng umaga, nakabihis na rin. Punas na lang ng mainit para lang mapalambot yung katawan. Okay? Ganun kadali. Sinong mag-aakala nun? Wala. Walang mag-aakala. Pero yung pangyayaring yan, magaganap sa buhay ng walang bawat isa. Di ba? Hindi mo inasahan yan. Hindi mo inasahan yan. Na darating sa'yo. Na po, kaya malimit kong sabihin, 9 na buwan ka sa tiyan ng iyong ina, paghahanda sa buhay na narito. Pag nandito ka na, preparasyon naman yan para sa buhay na walang, hindi lang para sa iyo. Okay? Kaya marami dyan, puro kanila, lahat ng araw kanila, lahat ng oras kanila, lahat, pati araw ng Panginoon kanila.
May oras na maghiwalay kayo niyan. Konti-konti, wala kang ano ang pinundar mo. Hindi mo pwedeng ipresenta sa Diyos. Okay? Meron akong pamangkin dyan sa Muntinlupa City. Pagkatapos, father niya, Amerikano. Meron na siyang, anong tawag nito? Taning. No? Taning niya, mahigit 100 taon na lang ang kanyang buhay. Tapos mawala na siya. Breast cancer. Wala na nga siya. No? Pagkatapos doon, abay hanggang ngayon, mahigit 10 taon na. Buhay pa rin. May takda. Yes, tao. Pero sa Diyos, hindi pa rin yun. Yung eroplano, pag flight pa lang, sinong mag-aakalon? Minuto lang. Air India, 242. Yung dalawa nakaligtas, swerte. No, hindi. Yun ang takda ng Diyos. Ang Diyos ang nanghahawakan ng lahat ng bagay. Nako? Ang sabi ng Job, talatang 14, kabanatang 14, talatang 5, sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. Bawat buhay may takal. Bawat buhay mayroong limitasyon. Bawat buhay mayroong pong finish line. May boundary line na hindi mo pwedeng lagpasan. Marami nagsasabi, uy, buhay mo pala ngayon, bonus na. Walang bonus. Ito ang programa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Punta ka ng makita nyo, pag piyesta ng patay, ikutin mo lahat yan, cemetery dyan. Okay? Makikita mo dyan. Nakatumpok yung basura doon sa paanan ng puntod ng mother ko. Sinunog ko, nilinis ko. Abay, makita ko may kapraso pa palang simento ron. Nakalagay. Nilinis ko na pa ako. Nung makita ko, kalimutan ko yung pangalan. Born January 29. Died January 29. Tatanong ka, Panginoon, bakit? Hindi mo man lang binigyan ng minuto yung buhay nito? Ako rin magtatanong, Panginoon, bakit? Abay, 7 taon pa lang ako, paano yung kinabukasan ko? Inalisan mo na ako ng Ama. Malungkot ang buhay ko, ayoko lang ikwento sa inyo. Hindi nyo nararanasan yan sa buhay nyo. Mother ko mahina ang loob. Pagkatapos niyan, punta siya sa mga kapatid niya kung saan-saan. Pinamigay niya ako sa isang malapit na kamag-anak. Nandiyan ako sa Guadalupe. Repeater ako. Diyan ako nag-read sa Guadalupe. Bundok pa ng araw yan. Bago ko lang nakasama yung pinagbigyan sa akin, umiiyak ako sa gabi. Lungkot ng buhay ko. Nawalan ako ng ama, nawalan ako ng ina, bigla. See? Pero nandun yung Diyos sa buhay ko. Maliit pa ako. Kilala ko na yung Diyos ko. See? Kadalasan, sinusukat po natin yung buhay. Hindi po ba? Tignan mo yan. Uy, ang haba ng daliri mo. Hugis kandila. Di ba? Hugis saging na mahiyain. Meron ba? Haba ng buhay mo. Tapos itignan yung guhit mo, letter A mo. Haba ng buhay mo, tapos money. Yayaman ka pa. Di ba? Yan ang sukatan natin. Titignan mo dyan. Wow! Ang lapad ng tainga mo. Maswerte ka. Ang lapad ng laylaya ng tainga mo. Di ba? Yan ang sukatan ng tao. O di kaya yung karakter ng tao.
Yan ang sinusukat natin. Di ba? Yan, taong yan. Masamang damo yan. Mahirap mamatay. Yun yung tao. Ha? Now, pagkatapos ng kamatayan, diretso na po tayo sa lugar na kung saan yun po yung pinili nating kasasadlakan. Kaya malimit kong sabihin, there is no life beyond the grave, but there is life beneath the grave. Walang buhay na masusumpungan sa likod ng libingan. Ang buhay masusumpungan dito bago ka dumating sa libingan. Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin? Pag wala kang relasyon sa Panginoon, kamatay mo, wala na. Ang buhay na pang walang hanggan, dito pa lang. Dito pa lang, hindi ka pa dumarating. Hindi pa umaalis yung iyong hininga. Dito pa lang. Ayan, mayroon mga kapatid dyan, kalalabas lang sa ospital. Ayan. Mayroon ba dinidextrose doon, kapatid? Sister Lenny? May mga nakidextrose? Ayun. May nakita kang, may nakalagay na hose sa ilong? Hindi pa rin. Wow. May mga binubutasan na dyan dito. Sa lalamunan. Para lang doon ipump yung kanilang pagkain. Tinutulungan. May iba na ang kanilang mga hininga nakadepende na lang sa kapirasong tangke. Pero pagkatapos niyan, si kamatayan pa rin ang siyang magtatagumpay. Once na kinapos na yung kaisipan ng doktor. Once na nawala na ng bisa yung mga gamot na ginagamit mo. Once na wala ng kapangyarihan yung pera mo para dugtungan ang buhay mo. Okay? Once na wala ng kapangyarihan o power yung prayer mo, nagbow na ito sa kalooban ng Diyos. Yan na. Kanina, madaling araw, bukas ako ng yan ang time ko magbukas. Facebook. Nabuksan ko yung larawan doon. Ang sabi ng may akda. Yun, lulo ko, sabi niya, dalawang inaalagaan ko, sabi niya matanda. Sabi niya, pag kumawayan yung kamay niya, para siyang may kinakawayan o may kinakausap. Sabi niya, mga matatanda na. Sabi niya, malapit na silang mamatay. Yun ang kanyang paniniwala. Pagka makahiga raw, ganyan, kumakaway na. No? Hindi ko alam. Baka mamaya, humihingi lang ng tubig eh. Malapit na tayo. Malapit na raw mamatay. Palatandaan yun, mga nila. Nabo? Now, diretso na po siya pagka namatay siya sa lugar na kanyang kasasadlakan. Kung saan ito po yung kanyang pinili. Ha? Tayo po ang pumipili kung saan tayo pupunta. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. At yung kalayaan yan, hindi niya pwedeng pakialaman. Ha? Gusto mo nang mamatay? Gusto mo ng impyerno? Nasa iyo. See? Gusto mo ng langit? Nasa iyo. Ikaw ang pipili. Iiwan lang niya sa iyo. Ito, ang panuntunan ng langit. Bahala ka kung tanggapin mo o hindi. Na po? Now, ang sabi diyan, pag namatay, hindi ka na makakalpas sa iyong kinalalagyan. Hindi ka na makakabalik sa lupa na iyong kinalalagyan. Ha? Kaya huwag kayo maniwala. Nung ano mga naramdaman nyo dyan, ano man naramdaman sa loob ng bahay, kayo maniwala na multo yan. Yes, multo yan, pero hindi yan ang multo ng kaluluwa.
ng tao. Wala na po sila, destinasyon na po sila. Pag-aralan po natin yan. Ando na sila. Hindi ito mundo ng mga kaluluwa. Mundo ito ng mga taong buhay. Hindi sila pwede dito. Ha? Diretso na siya kung saan lugar na kanyang pinili. Hindi na po siya pwede makabalik sa mundong ito ng mga buhay. Hindi na siya pwede makabalik sa yung tahanan. Hindi na siya pwede bumalik sa kanyang mga mahal sa buhay. Makisalo, makisiping. Hindi na po. Ano sabi ng Luke chapter 16? Verses 26 to 28. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi makapunta rito. Na po? Yan po yung kahilingan ng mayaman. Na gusto niya, lumipat si Lazaro. Matutuloy natin yan mamaya. Ito po yan. Dito po siya. Hinihiling niya si Lazaro na lumipat doon sa lugar niya. Hindi na pwede. Nasabi ni Abraham, bukod yan, mayroong bangin na malaki na sa pagitan natin. No? Okay. Wala na pwedeng makalpas mula sa kanyang pinanggagalingan tungo sa iba. Hindi na siya pwedeng umuwi, magpaamoy ng kandila, magpaamoy ng pabango na ginagamit niya para lang malaman na nandyan siya. Wala na. Job 14, 20-21. Nilulupig mo ang tao at tuluyang naglalaho. Sa sandali ng kamatayan, nagbabago ang kanyang anyo. See? Anak maniyay, parangalan, hindi na niya malalaman. Ano mang kaganapan na nagaganap dito, hindi na rin mababatid kung bigyan silang kahihiyan. Wala na siyang kamalayan sa lahat ng kaganapan dito. Ha? Patay na siya. Diba? Hindi na niya namomonitor ang anumang kalagayan maging ng kanyang mga mahal sa buhay. Diba? Wala na. Wala ka ng kamalayan. Mga awit, 146, verse 4. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok. Kahit anong plano nila ay natatapos. May narinig na ba kayo? Huwag kayong mabibigla, lagi yan dito, may naririnig dito, kasi yung ginagawa niya dyan, hindi yan natapos, namatay na lang siya, hindi natapos. Kaya yan, bumabalik yan. Ganyan. Kalukuhan yun. Kalukuhan. Pagpatay ka na, ang Diyos lang mayroong kapangyarihan sa buhay mo. Nabo? Maliwanag kapag namatay ang isang tao, wala na siyang kapangyarihan at kakayang gawin pa ang isang bagay na hindi na niya kontrolado. Ha? Hindi na niya kontrolado. Tapos na. Lahat wala na. Wala na yung mga plano. Wala na yung mga pangarap. Wala nang babalikan. Wala nang uuwian. Wala na yung sarap ng buhay. Wala na po. Ha? Lalo na, ang pinag-aralan natin, yung kamatayan, na hiwalay pa sa Diyos. Ha? Yung hiwalay sa Diyos. No? Luke chapter 16, verse 24 hanggang 26. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila ay natatapos. Ito yung kanina. Okay? Job chapter 7, verse 9 to 10. Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hello? Pag namatay siya, hindi na siya makakabalik sa mundo. Mundo, ito, yung kinalalagyan natin.
mundo ito na mga buhay. Makikita niyo mamaya kung sino yung mga nanggugulo. Sa verse 9, di na siya makakabalik sa mundo para manirahan. O kanya, di kaya sa simenteryo para bantayan yung kanyang bangkay na katawan. O di kaya pwedeng bumalik, manirahan sa mga kasukalan, sa mga kagubatan, sa mga abandonadong lugar. Ang iba dyan, abandonadong ospital, malaking building. Flashlight sila na basi, yung mga ghost hunter. Nakikita niyo yan sa Facebook? Ay, hindi niyo nakikita? Yan. Naghunting sila, mga paranormal. Hinahunting nila yan. Paniniwala nila, may mga multo-multo. Diba? Yun ang kanya paniwala. Pinagpipistahan ng mga ghost hunters. Diba? Sa verse 9, verse 10, sabi diyan, hindi na siya makakauwi kailanman. Maging mga kakilala niya, siya ay malilimutan. Di ba? Malungkot. Di ba? Now, ikalawa, number 2, wala na pong lugar na limbo. Alam niyo yan? Limbo. Lugar ng paniniwala, likha nitong mga ito, mga ano dito, malalawak na reliyon. Na kapag ka ang bata hindi nabinyagan, pag namatay, ang kanyang kaluluwa sa limbo. Hindi ko alam kung saan yung limbo na yon. Wala sa Bible. Ang katotohanan, ang sabi ng Panginoon, sa Mark chapter 10, verse 13, hanggang 16, ano ba nakalagay natin dyan? Ayan. May mga taong nagdala na mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Basbas. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Yung mga bata, okay? Ano pa? Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad ng pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Last, kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at binasbasan sila. See? Bakit? Abang bata po ang tunay na larawan ng isang Kristiyano. Okay? Tapat kung magmahal. Hindi marunong yan. Kung magalit, ngayon lang. Pero hindi marunong magtanim. Okay? Paluin man yan ang paluin ng nanay, makikita mo, mamaya nakayapos sa ina, nakahalik. Okay? Naglaro yan, maglaro, mag-aaway. Okay? Makikita mo, mamaya naglalaro uli. Sila marunong magtanim. Tapat pag nagmahal. Di ba? Ganon sila. Bahagi kung saan maging kanilang pananampalataya, malakas, mga bata. Kaya walang limbo sapagkat ang mga anak ng mga batang malilit na ito, sila ang larawan ng tunay na Kristiyano. Wala pong purgatorio. No purgatory. Wala kang makita sa Biblia ang katagang purgatorio. Kahit hanapin mo, preface hanggang sa index, wala pong purgatorio na pinupuntahan ng mga tao. Na po? Paniniwala nila kasi lahat ng tao dadaan dyan. Lahat. Dahil pag namatay, ang kasalanan nandun pa rin. Ganyan. No? Parang anino. Ang sabi nila, ang sabi ng pari na kausap ko, kami lang ang diretso sa langit kasi hindi kami nagsipag-asawa. Ang buhay namin, pinaglingkod namin sa Diyos na hindi kami nagsipag-asawa.
Mali siya. Kaya tanong ko nga sa kanya, ang daming tao. Sabi ko, sinungaling pala si Kristo. Gulat siya eh. Bakit? Abay, pinangakuan niya, sinama niya yung isang kriminal sa krus. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sagot niya? Panginoon, sinagot ba siya ng, ikaw, makasalanan, kaya ka nga ipinako sa krus, makasalanan ka eh. Dapat dumaan ka muna sa isang lugar, doon. Proseso ka ng padasal na walang katapusan, walang katiyakan. Wala. Kadagad, sabi niya, Panginoon, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. See? Ang kanyang ginamit, pananampalataya. Wala pong lugar na purgatorio. Kaya marami dyan, umaasa pa eh. Patuloy sila sa buhay nila, lahat ng klase ng kadayawan, lahat-lahat. Total, pag namatay ako, ang dami ko na mga kamag-anak na magpapadasal sa akin. Ganun ang sistema eh. Andyan pa yung katawan, nakaburol sa bahay, simula na ng padasal. Nailibing na, simula pa rin padasal, walang katapusan. Hanggang sa agnas na, hanggang sa bumalik na sa alabok, patuloy pa rin. Depende sa namatayan. Basta may babayad ka, patuloy. Pero ang tanong, kailan malilipat yung kaluluwa ng mahal ko sa langit? Wala. No assurance of salvation. Hindi po sa proseso ng mga padasal nakadepende ang kaligtasan, kundi sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ano ang tugon ni Pablo at ni Silas doon sa bantay ng bilangguan? Acts chapter 16, verse 30 to 31. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, nakakulong po sila niyan, ha? Ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Kaligtasan yan, kaluluwa. Kumplito siya ng gamit, bantay bilangguan. Ligtas na siya kasi may mga armas siya. Pero ang kailangan niyang kaligtasan, yung kanyang panloob, spiritual. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sabi ng pare, kami lang. Kasi kami lang na walang hindi nag-asawa. Ang diretsong aakyat. Ay ito, may kasama pa, hindi lang asawa. Pati yung kanyang mga anak. Makikinabang. Dahil sa pananampalataya, yun ang ginamit ng kriminal doon sa krus. Kinilanan niya kanyang sarili na siya'y makasalanan. Yung isa nang bubuli. Ang sabi ng isa na bubuli, kung ikaw ang Kristo na anak ng Diyos, bakit hindi ka bumaba sa iyong cross? Iligtas mo yung sarili, pati na kami. Kasi, kaligtasan, pisikal. Para lang may pagpatuloy niya yung kanyang buhay kalayawan sa mga bagay na sanglibutan. Beerhouse, sabong, drugs, lahat. Yun ang kaligtasan na gusto niyang paabot. Pero ano sinabi ng isa? Mangilabot ka sa iyong sinasabi, sapagkat tayo'y naparusahan, tayo'y nagkasala. Ang Biblia, pag sinungaling ka lang minsan, sinungaling ka na. Pagkasala ka lang na minsan, makasalanan ka na. Aminado siya'y makasalanan. Kailangan niya ng kaligtasan. Kaya nga lumapit siya kay Kristo. Ang katiyakan doon, alam niya, mamamatay sila. Alam niya na maiiwan ang kanyang katawan sa krus. Pero naroon ang kanyang katiyakan na makakasama ni Jesus sa kanyang paraiso. Pananampalataya. Okay. Ang sabi ron, di na siya makakauwi
sa mundong ito ng mga buhay. Na ba? Pangatlo, now, sino ngayon? Itong mga white ladies. Di ba? Ang dami niyan, kalat. Pati sa ibang bansa, sa Kulyon, mayroon yan. Tagal ako sa Kulyon. Ilang taon ako dyan. Sa ospital, dahil buwag-buwag na nila eh. May dating tulayan doon sa itaas. Lagi may nakikitang white lady dyan. Eh? Kahit saan. Kahit dito. Sino iba ngayon? Kaya enjoy yung mga ghost hunters. No? Nakakakuha sila, nakakadetect sila ng mga bagay sa paligid nila. Ay, nung Huwebes lang eh, nanonood ako eh. Gusto pinanonood yan. Naawa ko sa mga taong to. Meron dyan, magpupwisto mismo, 2 kwartong malalaki, for morgue. Dito kabila, tapat morgue, lalagay sila ng tent dito para maramdaman yung mga in-stack dyan na mga bangkay. See? Meron dyan nung Huwebes eh. Sabi ng ghost hunter, ang dami nilang gadget eh. May mga umiilaw-ilaw. Nakita na niya sa Facebook? Daming mga gadget, umiilaw-ilaw lahat, paligid. Meron silang box. Doon nila nakukuha yung pakikipag-ugnay sa box nila. See? Pagkatapos, sasalita sila niyan. Meron ba kami dito na pwedeng makausap? Yan. Ganyan yan eh. Pagkatapos, kung mayroon dito, pakiilaw lang. Yung isang ano doon, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Tantad yan. Pag tahimik, wala. Ibig sabihin, wala. Pero pag umilaw na yan, umilaw doon, umilaw dito, ibig sabihin, vibration. May kasama sila na hindi nakikita. See? Tapos, nagsalita na siya. Sabi niya, ilan kayo rito? Hindi kumikibo. Wala. Pagkatapos bigla, sabihin ganyan, babae ka ba? O lalaki? Pakiilaw mo nga ng minsan, kung lalaki ka, pakiilaw mo ng minsan. Iilaw. No? Sabi niya, kung babae ka, ilaw mo ng sobra sa isa. Yun. Umilaw, minsan lang, isa lang. Ayan. Kung umilaw, sa mga katwid, lalaki. Kailangan mo ba na dasalan ka namin? No! Gumanyan ka agad. No. Sagot sa box yun, ha? No. Sabi niya, anong pangalan mo? Satan! Laki ng setan, no? Ayun, tahimik na sila. See? Inasa nila, kaluluwa. Satan! See? Alam nyo, mga minamahal, ilang taon na kaya? 20 years na yata? 20 or 30? 1994? Mahina ako sa math. Sa Kulyon ako. Gusto nyo ako dyan. Mga leproso, ayan, lahat. Ngayon, wala ka na makita ang leproso eh. May titirhan ako dyan, tinitirhan ako. Ang ganda ng bahay ko dyan. Kapangalan sa akin. 2 bahay. Yung isa nandun sa bundok, sa mataas. Pagka dumarating na ganyan, nakitang-kita mo. Nangabulok na lang. Yung isa nandun sa Arden. No? Ang laki ng bahay ko, puro salamin, nakapaikot. Kaya sa araw, kitang-kita ka. Okay? Sa araw, hindi ka makita. Sila lahat kita mo. Pero sa gabi, kita ka sa loob. Pag nagkaroon ka na ng ilaw. Indiyan. So, yung pinaka-sala, doon ko ginagawa yung pananambahan. Maraming upuan. No? Andun yung pulpito ko, nandun lahat.
Marmol lahat yan. Marmol. Pero kung ano ang laki ng sala, mayroon din bahagi na mga pintuan na malalaki. Bubuksan mo yung dalawa, pinto. Yan. Salamin lahat yan. Nakatapat sa bundok. Sa paanan ng bundok yung bahay ko. Kaya pagkatapos ang agos ng tubig, malakas. Mayroon akong tangking malaki. Kaya binukas ko yan sa gustong sumalok. Pumupunta ng sumasalok. No? Maraming gumagalaw sa loob ng bahay. Okay? Pero kailanman hindi ako nag-entertain ng anumang takot. Never. No? Kapag nasa kwarto na ako, maririnig ko, may pumapasok, kahit na nakasarang pinto, dahil sa pebbles. Alam niyo pebbles? Yung mga magagandang bato na maliliit na siyang nilalagay sa dingding, pebbles yung daanan yan. No? Ramdam mo pag nag-apak na ganyan, pag may taong papasok o lalabas. Ay ako lang mag-isa dyan. See? Tapos, ang kwarto ko, malaki rin, carpeted. Nakakarpet yan. Pagkatapos, ang laki ng kama ko. Kakasya siguro yung 4 pag pinagkasya yung kama ko. No? Kaya, sabi ko ganyan, pagkatapos may cabinet na malaki, sagad ng kisame. Ang laki. Minsan, pag binuksan mo ganyan, minsan inisip mo, baka may laman sa loob na iba. No? Ganyan. Dito, yun po yung study room ko. Punong-puno ng aklat yan. Now, 2 yung typewriter dyan. Nangyari sa akin, nagtatype yung typewriter ko. Tak-tak. Ganyan lang naman yun eh. 2. Tak-tak. Lumapit ako. Tapos, kumuha ako ng bond paper. Sinokso ko. Kasi walang laman eh. Sinokso ko uli. Andyan ako. Katabi ng typewriter. Type mo yung gusto mong sabihin. Sabi ko sa kanya. Para maintindihan kita. Wala na. Ganun lang. Ganun na siya. Nang-istorbo lang yan. Pagkatapos, yung bahagi ng misan, pag wala ako, uwi ako ng Coron, 2 araw, babalik ako, Biyernes, kwento sa akin ng mga sumasalok doon, Pastor, may nagpa-flash dyan sa loob. Sabi ko, kaya kinatatakutan po nila yung lugar, yung bahay ko. Ha? May creek na malaki, yung creek siguro, simula doon, bahay ko na yan. Mga hanggang ganito, creek yan. Dito ang agos ng tubig. Lalo na ngayon, pag umuulan, malakas ang tubig. Now, yung kabila, yan sa mga babera. Yung lula ni kapatid na Ralph, kanila yon, tapat kami. Yan. Doon sa sa lugar ko, 2 lang kapitbahay ko ron. Mayroon akong sariling tulay, pasadyang ginawa. Sariling tulay. 2 lang ang ko doon. Ang isang katiwala, pag wala ako, siyang tumitingin-tingin sa bahay. Yun. Marami. Minsan darat na mo, may yapak sa tiles, sa CR. Si Jordan yun, maliit pa si Jordan. Sabi niya, Pa, may po rito, may apak po rito, malaking paana, puro putik sa loob ng CR. Ang kuryente doon, lang, alas 6 ng panahon na yun, hindi ngayon katulad 24 hours. Alas 6 hanggang alas 12, yun lang, pagkatapos wala na. Sabi ko sa kanya, Nak, yung kasama ko pa siya ang unang kasama ko dyan, bata lang. Mag-ano ka na? Mamalansya ka na. Kasi bukas wala tayong susuot. Papasya lang ako sa Balala. Hardin, lakad lang yan. Wala pang yan. Tapos uwi ako, gabi na. Ganyan. Sabi niya, Pa, paplansya ako, may karaoke kaming ganyang kataas. Ginagamit paglinggo. Ganyan lang. Sabi niya, pinatutugtog niya dito. Nandun siya sa, study room. Plansya siya. Kaya andun lang saksaka na Tapos papatugtog ako, huminto yung tugtog. Narinig ko, bumagsak. Nung tignan kong ganyan, sabi niya, yung tape, andun na sa ibabaw ng karaoke. See? Tape pa nun.
natutugtog. Marami po dyan. Pwede silang maging solid. Ano yung solid? Pwede silang maging solido. Sa study room, mayroon akong upuan, kutsyon, upuan. Pag tiniklop mo siyang ganyan, may sandalan ka na, mayroon ka ng sa kamay, pero malaki. Pag nilanlad mo siya, kama siya. Yan. At malimit, ginagamit ko yun. Pag nagpapahinga ako sa tanghali, ginagamit ko yun. Maramdaman ko, may humipo na ganyan sa likod ko. No? Angat yung likod ko May humipo. Galing sa kutsyon. Ginawa ko, iktad ako, sabay ko hawak. Nahawakan ko siya. Yung kanyang daliri, nahawakan ko. Kaya sabi ko, patay ka. No? Hawak-hawak ko yan. Tapos sinusuntok ko. Nung ginayan ko, wala. See? Samantalang nahawakan ko siya. Gano'n yun ka. Hindi lang ako. Mga bisita akong ginaganon. Si Robe, natulog sila minsan doon. No? Ganyan din. Inaano sila, inistorbo. So, lahat ng bahagi, makita natin, hindi yan kaluluwa. Mga espiritong gala. Efesos 6, 12, 8. Hanggang 18. Hanggang 12 lang. 12 lang. Para mapadali tayo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, power, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito. Sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Binagsak po sila dito. Yung mga anghel na sumama kay Lucifer, tumikwas sa Panginoon, binagsak sila dito. Yan po lahat yan. Nandyan. Kaya pag binasa niyo yung Marcos, Kabanatang 8, talatang 31-32, andyan, makikita niyo yan, kung gaano karamihan. Yung pinalabas ng Panginoon sa isang Geraseno na may sakit, na inaaniba ng masama, lumabas doon 2,000 sa isang tao lang pumasok sila sa baboy, 2,000 baboy, yung isang mga espiritu na sa isang tao. Ganong karami. See? Diyan, lipana diyan. Sabi ko nakaraan, may 10 taon na yung ceiling fan namin dyan. Hindi ko maabot Hindi ko matanggal. Dapat tinanggal ko na. No? Dapat tanggalin ko. Hindi na maandar. Nag-aantok na siya. Siya na lang lagi na uling matulog. Papasok na siya sa kulambo. Kalay mong umikot. See? Napaikot niya. Para lang malaman niya yung kanyang kapangyarihan. May power. Nagparamdam. Tatarget ako dyan, sa bundok. Lagay ako ng tabo. Target ako dyan. Yung bala niya, yung plastic. Na bilog. Kinabukasan, Miyerkules, prayer meeting. Andun si Sister Sione. Ayan kami. Hindi siya marunong manakit. Hindi na nanakit yan. Yung bala ko, may putik na. Binalik niya. Pinatama niya sa tasa ni Grace. Tapos, nireport sa akin ni Grace. Magkakarap kami. Hindi ko naman naintindihan kung ano sinasabi niya. Pinakita niya sa akin. Hinawakan ko. Ngumiti lang ako. Pero hindi ko naintindihan kung anong gusto niyang sabihin. Ibig sabihin, lumagatik yung kanyang tasa. Tumama uli. Yung bahagi ng mga bala ko, ibinalik sa loob ng bahay. Tumama sa tasa niya ng kape. Narinig ni Sister Sione. Ngayon, hindi yan mga kaluluwa. Mga espiritu na may kapangyarihan na siyang nangangasiwa para lukuhin tayo na bumabalik ang patay na mayroong ganito para makita natin may wala parang impyerno See? Andito lang pala yung mga patay. Sa mga hindi totoo na mayroong impyerno.
Gano'n ang sistema. Di ba? Wicked souls. Na ba? 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip binulag ng Diyos ng kasamaan ng sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. See? Binablak. Kita ninyo? Para hindi mo makita yung katotohanan na mula sa Diyos. Bablangkuhin ang isip mo. Dadalhin sa ibang bagay. Yan po. Diyos ng sanglibutan ito. Now, tanong, kung ganon, saan napupunta yung mga kaluluwa ng mga nangamatay? Lahat-lahat sa pulsa istorya ng sanglibutan. Saan napupunta? Na po? Pang-apat po yan. Saan napupunta? Para makita po natin, Isaiah chapter 14, verse 11. Nooy pinararangalan ka ng tugtog ng alpa, ngayon narito ka sa daigdig ng mga patay. Tandaan niyo yan, ha? Daigdig ng mga patay. Mayroong 3 klase yan. Daigdig ng mga patay. Ang tinutukoy dito, si Satanas. Nung tumikwa siya, magkaroon siya ng inggit sa Diyos, gusto niyang pantayan ng Diyos, binaba siya ng Diyos. Ito yung kanyang lugar. Nooy pinararangalan ka ng tugtog ng alpa, ngayon narito ka na sa daigdig ng mga patay. Nilagay siya dyan, uod ang iyong hihigaan, uod rin ang iyong kinukumot. Daigdig ng mga patay. Diyan na po napupunta pag wala kang relasyon sa Panginoon. Yung lugar na yan, nadig ng patay. Sa'yo. Diyan po lahat. Ano po? Wicked souls. Pansinin po niyo. Sa Luke chapter 16, balik natin. Verse 22 to 23. Namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at tinilibing. No? Ito yung istoryang ito tungkol sa mayaman at sa mahirap. Ha? Yung mayamang nagpasasa sa kanyang buhay, kumakain na masarap, nagdaramit ng mamahalin. Okay? Namatay ang pulubi, siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Pansinin nyo, ha? Sa piling, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Inilibing na, ha? Okay? Tuloy. Sa gitna ng kanyang pagdurusa. Patay na, ha? Sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Okay? Ganun ba? Hanggang 23 lang? Okay. Daigdig. Kinuha lang natin yung part ng daigdig ng mga patay. Doon po pumupunta yung lahat ng mga kaluluwa na hiwalay sa Panginoon. Tandaan niyo, magkahiwalay sila. Pari silang namatay ni Lazaro. Si Lazaro namatay, mayroong mga guide, mayroong mga anghel na umaakay, umaalalay. No? Pero siya, pagkalibing, namulat siya, nandun ka agad. No po? Okay, verse 24, wala na, no? Wala. Pwede mo ilagay, verse 24? Dugtong mo para makita natin kung anong kalagayan niya. Ayan na. Andun na siya sa daigdig ng mga patay. At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palabigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Apoy
Yan po yung laman ng daigdig na mga patay. Mga kaluluwa na hiwalay sa ating Panginoon Kristo. Kaluluwa na hiwalay sa panahon ng Diyos. Ano po? See? Revelation chapter 20, verse 13 to 14. Pansin niyo mga minamahal, ito sa huling panahon na ng paghuhukom. Kinukuha lang natin yung lugar ng daigdig ng mga patay. Okay? Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan lahat ayon sa kanilang mga ginawa. 3 klase. Mga patay na nasa dagat. Katawan yon. Mga katawan. Alam ba nyo na marami? May mga sementeryo sa ilalim ng dagat. Hindi nyo alam yan? May mga sementeryo dyan. Lalo na sa panahon ng mga Greek. May mga sementeryo dyan. Makikita nyo, mayroon silang mga imahin sa ilalim ng may mga puntod. May mga sementeryo po dyan. Yun na dyan na, kasama na dyan yung Titanic. Kasama na dyan yung mga nalubog-lubog na ito. Marami. Nandyan lahat. Ano? Yan ang sinasabing iluluwa yung kanilang katawan. No? Pangalawa, ibibigay din ng kamatayan. Yan. Bukod pa yung daigdig ng mga patay. Yung kamatayan na tinutukoy po rito, pagpista ng patay, pinupuntahan ng lahat yan. Buong mundo, lahat ng sementeryo na nakalagak sa kanila, yung mga katawan ng ito. See? Anyan yan. Yan ang bahagi. Kamatayan ang tawag doon. Then, ang daigdig ng mga patay. Nandito po yung kaluluwa. Yung lumisan po rito, yung nakakaintindi, yung nakakaramdam, yung nakakakita. Andyan po yun, sa daigdig na mga patay. Kaya nakakapagsalita pa, yung mayaman. Amang Abraham, suguin mo si Lazaro, na itubog ang kanyang daliri sa tubig. At ipapatak sa akin dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Sa daigdig po yun ng mga patay. See? Haharap po sila lahat doon, iluluwa yung lahat ng mga nandyan. Sementeryo sa dagat. Kung paano isang kisapata, magsasani po yun. Buong buo, kaluluwa at katawan, haharap sa hukuman ni Kristo. Si Kristo po ang maghuhukom. Siya pa rin ang huhukom. Maraming klase, 7 kinds of judgment. Lahat ng yan si Kristo. Judgment of the wicked angels. Judgment of Israel. Judgment of the nation. Kambing at tupa. See? White throne judgment. Ito. Judgment seat of Christ. Maraming klaseng judgment. Andyan. Ito sa white throne judgment. Yung mga patay na nahatulan. Nako? Si Kristo. Kaya pag tingnan niyo, Matthew chapter 28, verse 18, ang sabi ng Panginoon, binigay na sa akin lahat ang kapangyarihan sa langit at sa lupa na kay Kristo lahat. Nakasentro kay Kristo. See? Ang sabi ng 1:5:22, si Kristo ang hahatol. Pinagkalob ng Ama kay Kristo ang paghatol ng lahat-lahat. Siya ang hahatol. Okay? Now, kung paano po tayo pagdating ng rapture, pagsanib, ganun din po magaganap. Biglaan. Huwag mo sabihin, sana kayo yung mga patay dito. Wala na yan . Yung ibang sinunog sa cremation. Pagdating niya, sinasabog nga nila yung mga abo sa dagat. See? Mag-iisip ka ngayon, mabubuhay pa ba ito? Yes! Sabi ng Biblia. See? Ano sabi dyan? Ang imposible sa tao, posible
sa Diyos. Nandiyan ba? Mark chapter 10, verse 27. Hanapin mo nga. Imposible sa iyan, pero posible sa Diyos. Okay? Panlima, pag namatay, ito, walang imposible sa Diyos. Pagtingin ni Jesus sa kanila, yung nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, dapat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos, magagawa ng Diyos, ibig sabihin. Apo? Panlima, pag namatay ang isang anak ng Diyos, mayroon pong anghel na kasama. Mayroon pong anghel na aalalay. Mayroon pong hindi ka maglalakbay ng nag-iisa. No? Hindi lang yan sa panahon ng kamatayan. Maging ngayon, kapag kaanak ka ng Diyos, maging ngayon, meron kang kasamang anghel na tinalaga ng Panginoon. No? Sa Hebrew chapter 1, verse 14. Hebrew chapter 1, verse 14, nandiyan po yan. Ano ang mga anghel? Kung ganon, sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Sample nyo yan. Marami pong disgrasya ang umabot sa akin. Pinagtataka ako, ba't ligtas ako? Ligtas ako. Meron po akong anghel na kasama. Psalms chapter 91, verse 11. Sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Ano po? Yan po yung isang anak ng Diyos. Ano po? Hindi kahihatin sa kapamakan. Ano po? Okay? Pang-anim. Tinakat na lang na po natin. May laman na ang langit. Ito pinakamahalaga. Marami nangangaral ngayon, nasarado pa ang langit. Pinakita lang natin kung saan yung mga kaluluwa. Na po? May laman na ang langit. Okay? Tapusin na natin mga mina. Dito na tayo. Nakikita nyo ito dyan? Ha? Ito, yung kinalalagyan natin. Yan. Sa ibabaw nito, makikita natin yung mga ulap. Langit na mga ulap. First heaven. Sa kalawa dito, kapag magandang panahon sa gabi, makikita natin yung mga nandyan. Makikita kutik-kutitap. Okay? Langit na mga between. Cosmos. Yan. Pangatlo, ito po yung langit na God's dwelling, tahanan ng Diyos. Hindi yan naabot ng mga astronaut, ng mga scientist, kaya hindi sila naniwala sa Diyos. See? Hindi yan, hanggang dito lang sila. See? Now, dito sa loob ng mundo, mayroon pong dalawang compartment. Yung isa, bosom of Abraham. Sa Tagalog, sa Biblia natin, sinapupunan ni Abraham. Nababasa na yan? Luke chapter 16. Nandyan yan. Yung tungkol sa mayaman at sa pulubi. Kaya yung Lazaro, totoo yan. Bakit tayo meron San Lazaro? Pag pumasok ka sa San Lazaro, doon pa lang sa information, makikita mo ron, nakatayo si Lazaro, may aso rito. Yan na nasa Bible. Dinidilaan siya ng mga aso. Andito siya dinala. Nang pagkamatay niya, dinala siya ng mga anghel dito. Yung mayaman, nung inilibing, nasumpungan na lang niya, nakita niya, andito na siya.
sa dakong pagdurusa. Ang sabi niya, Amang Abraham, suguin mo si Lazaro na itubog niya, isausaw niya sa tubig ang kanyang daliri at ipapatak sa aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Apoy po ito. Ang tawag po rito ng mga Hebro, Sheol. Sa mga Grigo, Hades. Kaya makikita natin sa Biblia Tagalog, Hades. Ano po? Sa Tagalog, impyerno. Ito yung bangin. Kaya sabi ni Abraham, hindi po pwede na yung mga nandito, lilipat pa dyan. Yung mga nandyan, pwede pang lumipat dito. Wala nang tsansa ang isang namatay. Wala nang pagkakataon. Now, ang sabi ng Biblia, lahat ng ito, mga makasalanan. Yung nandito. Yung nandito, sa bosom of Abraham, ito yung mga taong sa panahon ng lumang tipan, naghahandog lang ng dugo, ng hayop. Hebrews chapter 10, verse 4, ginagawa yan ng pinaka-high priest na pumapasok sa templo. Pagkatapos, pagdating yan, may tabing na yan, may tabing na yan, papasok na lang siya, yung mga pare, lahat ng pare, yung mga membro nandun. Ang mga pare ito sa holy place, yung holy of holy sa templo, siya lang ang pwedeng pumasok. Malalaman lang ng lahat na nandun, pati ng mga pare, na naghahandog na siya ng hayop kapag tumahimik na yung kampanilya niya sa laylayan ng kanyang sultana. You see? Kapag nanahimik na. Now, sa kamatayan ng ating dito, kaya hindi sila direkta na makakakyat dito. Looking forward sila sa darating na Misayas, sa Diyos na magkakatawang tao para mamatay sa katubusan ng kanilang mga kasalanan. Kaya sabi ng Hebrew, chapter 10, verse 7, 5 to 7, ang sabi diyan ng Panginoon, mayroon ka ba diyan? Ayan. Dahil diyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo na kinalulugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan, kaya't inihanda mo ang aking katawan. Pinaghanda ang katawan ni Kristo upang maging handog. Kasi hindi ito makakaalis dito kung dugo lang ng hayop. Mananatili sila dyan. Nag-aantay sila sa bahagi ng katuparan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Now, ang sabi ng Hebreo 9:22, ayon sa kautusan, Hebreo 9:22. Yan. 9:22. Okay. Ang sabi ng Hebreo chapter 9 verse 22, ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay nililinis ng dugo. At maliban sa pagkabuhos ng dugo, ng dugo, ang tinutukoy diyan si Kristo, kamatayan ni Kristo, pagkabuhos ng dugo. Kaya makikita ninyo, nung panahon na naghihirap na siya, at pagkatapos lumalagotan na siya ng hininga, para matiyak lang ng gwardiya doon sa krus, kung buhay pa siya o patay na siya, kinuha yung sibat dito, sinalaksak dito. Kaya yun ang sinasabi ni Thomas, hindi ako maniniwala kung hindi ko pasok ang aking daliri sa butas ng kanyang mga palad. Sa sugat niya sa kanyang tagiliran, sinalaksak ko yung kanyang tagiliran, yung kanyang puso. Ang lumabas, tubig na. Wala ng dugo. Ibinuhos niya para dito. Dito sa mga taong ito ng kanilang ginagamit,
dugo lang ng hayop, kaya hindi sila makadirekta. See, nakuha po natin. Yan po yung laman ng Biblia. Now, okay, yung kanina, 9:12. Yan na. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Minsan lang. Hindi mo na kinakailangan sugatan likod mo. Tuwing mahal na araw, paluin mo. Ipako mo sarili mo sa krus. Hindi na. Minsan lang siyang pumasok. Sapat yun. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang hinihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. You see? Para na yan sa atin, para na rin dito sa mga ito na nandyan. Katuparan ng pagtubos. See? Now, okay. Nasaan na tayo? Ang sabi ng Hebreo 10:10. At dahil sinunod